Maraming nagsasabi, ang Singapore daw ay isa sa pinakamahal na bansa sa mundo. Bilang isang first-time international traveler mula Cavite, ang tanong ko, kakayanin ba ng budget ko? Ngayong araw, ilalabas ko na ang lahat ng resibo. Wala tayong itatago. Mula sa plane tickets hanggang sa nakalimutan kong toothbrush. No secrets, pure transparency. Ito ang Excursion Lion City Chronicles. Noong panahon ng recording, ang 1 Singapore dollar ay nagre-range sa 43 Philippine pesos. Pero sa video na ito, gagamit tayo ng conversion na 1 Singapore dollars to 50 Philippine pesos. Mas mataas ito ng konti sa actual rate. Para may safety buffer kayo sa pagpaplano ng sarili ninyong budget. At simulan na natin. Hindi pa tayo nakakaalis ng Pilipinas at nagsimula ng tumakbo ang metro. 81 pesos para sa provincial bus mula Cavite hanggang PITX. 221 pesos para sa Grab Taxi, papuntang NAIA Terminal 3, kasama na dito ang toll fee para sa NAIA Expressway. 1,620 pesos naman para sa travel tax. 279 pesos para sa travel insurance, kinuha ko ito sa Klook. 396 pesos para sa 4-day unlimited data eSIM. 420 pesos naman para kumain sa Kenny Rogers bago ang flight. 1,354 pesos ang inabot sa Jetstar flight. Kasama na dito ang Starter Plus Bundle na 1,085 pesos at seat selection fee na 990 pesos. Binuko ito noong March 15, 2025 by Jetstar app. Habang ang flight ay April 11, 2025. Paglapag sa Singapore, sumakay tayo ng airport shuttle bus. Libre lang ito. Pagdating natin sa Changi Airport MRT Station, bumili muna tayo ng EasyLink card. Ito ay 10 Singapore dollar. Ang 5 Singapore dollar ay magiging bayad mismo sa physical card. Habang ang natitirang 5 Singapore dollars naman ang stored value nito para sa tren. Ang MRT papuntang Bugis Station ay nagkakahalaga ng 2 Singapore dollars and 10 cents. Nag-book tayo sa Met A Space Funds para sa 3 gabi na stay. Ang binayaran natin ay 5,278.8 pesos o 1,759.6 pesos bawat gabi. Pagkatapos duman sa Merlion Park, nagpunta tayo sa Lau Pa Sat para sa popular na laksa na nagkakahalaga ng 7 Singapore dollars and 50 cents. At isang inumin na tinatawag na Monday Blues Lime Soda sa halagang 3 Singapore dollars and 50 cents. Pagkatapos manood ng live performance, dumaan tayo sa 7-Eleven para bumili ng toothbrush at tubig na nagkakahalaga ng 6 Singapore dollars. Ito ang summaries ng mga nagastos natin ngayong day 1. Ang kabuuan na naging gastos natin ay inabot ng 15,854.90 pesos o 317 Singapore dollars and 10 cents. Para sa day 2, sumakay tayo ng city bus papuntang opposite State Court bus stop for 1 Singapore dollars and 11 cents. Nag-almusal tayo sa Tonga Eating House. Pinili ko ay Combo B at Kopi O. Ang kabuuan ay inabot ng 9 Singapore dollars and 10 cents. Pagdating sa Sri Mariamman Temple, nag-donate tayo gamit ng kanilang machine for 14 Singapore dollars and 30 cents. Sumakay tayo ng subway papuntang Harbourfront Station sa halagang 1 Singapore dollars and 29 cents. Pagkatapos mag-hiking, sumakay tayo ng Singapore Cable Car para makapunta sa Sentosa Island. Pinili natin ang Sky Orb Cabin sa halagang 38 Singapore dollars. Ang dalawang ride sa Skyline Lodge ay aabutin ng 30 Singapore dollars. Nag-lunch tayo sa Mary Brown. Ang pinili ko ay ang Ultimate Chicken Lucky Plate na nagkakahalaga ng 11 Singapore dollars and 90 cents. Sumakay tayo ng Sentosa Express papuntang Vivo City Station. Libre lang ang sakay kapag galing sa Sentosa Island. Habang sa subway papuntang Clarkway Station ay nagkakahalaga ng 1 Singapore dollars and 29 cents. Habang naglilibot sa Clarkway, bumili tayo ng inuming tubig sa halagang 2 Singapore dollars. Ang Singapore River Cruise ay nagkakahalaga ng 28 Singapore dollars. Ang city bus patungong opposite Plaza Park Royal ay nagkakahalaga ng 1 Singapore dollars and 19 cents. Sa Baisar Bat Tea, ang binili ko ay Te Masala. Nagkakahalaga ito ng 2 Singapore dollars and 50 cents. Ang tren papuntang Khatib Station ay inabot lamang ng 2 Singapore dollars and 2 cents.
habang sa Manday Shuttle Bus ay 3 Singapore dollars and 50 cents. Ang admission fee naman sa Singapore Night Safari ay 56 Singapore dollars. Ang isang fresh orange juice galing sa vending machine ay nagkakahalaga ng 3 Singapore dollars. Ang city bus papuntang After Manday Road ay nagkakahalagang 28 cents lang, habang ang pa Queen Street naman ay 1 Singapore dollar. At bumili tayo ng pang late dinner sa 7-Eleven. Ang binili natin ay curry chicken at drink sa halagang 4 Singapore dollars and 88 cents. Ito naman ang summary ng nagastos natin itong day 2. Ang kabuuan na naging gastos natin ay inabot ng 10,568 pesos o 211 Singapore dollars and 36 cents. Sa ikatlong araw, sumakay tayo ng bus papuntang Maxwell Bus Station sa halagang 1 Singapore dollar and 19 cents. Nag-almusal tayo sa Chan Chan Hainanese Chicken. Ang kabuuang alaga ay 10 Singapore dollars. Sumakay tayo ng subway papuntang Jalan Besar Station sa halagang 1 Singapore dollars and 19 cents. Habang naglilibot sa Little India, bumili tayo ng fresh sugar cane sa isang vending machine. Nagkakahalaga ito ng 2 Singapore dollars and 50 cents. Pagdating sa Mustafa Center, bumili tayo ng isang pack ng Medimix sa halagang 5 Singapore dollars. Pagkatapos natin iwan sa Met Space Pads ang pinamili, nagsabay tayo papuntang Bayfront Station sa halagang 1 Singapore dollars and 19 cents. Pagkadating natin sa Super 3 Group, bumili tayo sa vending machine ng 100 plus na inumin. Nagkakahalaga ito ng 3 Singapore dollars. Gumamit tayo ng locker rental para sa mga dalang gamit. Ang pinili natin ay ang small locker sa halagang 4 Singapore dollars. Ang admission ticket para sa Cloud Forest at Flower Dome ay nagkakahalaga ng 32 Singapore dollars. Naghapunan tayo sa Tunglok Seafood. Ito ay inabot ng 113 Singapore dollars and 70 cents. Nanood tayo sa Garden Rhapsody at ito ay libre para sa lahat. Pagkatapos, umakyat tayo sa OCBC Skyway. Ang admission fee ay 14 Singapore dollars. Nanood din tayo ng Spectra Light and Water Show sa Marina Bay. Ito ay libre para sa lahat. Nang pauwi na tayo, nagsabay tayo pabalik ng Bugis Station. Nagkakahalaga ito ng 1 Singapore dollars and 19 cents. At bumili tayo ng Red Bull sa 7-Eleven. Nagkakahalaga ito ng 3 Singapore dollars. Ito ang summary ng ginastos natin nitong day 3. Ang kabuuan ay inabot ng 9,598 pesos o 191 Singapore dollars and 96 cents. Sa huling araw, nag-almusal tayo sa Yakun Kaya Toast. Inabot ang lahat ng 6 Singapore dollars and 30 cents. Bumili tayo ng pasalubong sa SG Gift Shop. Inabot ito ng 31 Singapore dollars. Pagkatapos mag-check out sa Met A Space Pads, bumili tayo ng maiinom sa halagang 3 Singapore dollars. Nagsubway tayo papuntang Bayfront Station sa halagang 1 Singapore dollars and 19 cents. Gumamit ulit tayo ng locker rental. Large ang pinili natin. Nagkakahalaga ito ng 8 Singapore dollars. Ang admission sa Super 3 Observatory ay 14 Singapore dollars. Kumain tayo sa Janice Wong at The Super 3. Inabot ito ng 20 Singapore dollars and 99 cents. Pagkatapos ng huling paglilibot sa Marina Bay Sands, nag-grab tayo papuntang airport. Inabot ito ng 20 Singapore dollars and 81 cents. Ang SkyTrain at Airport Shuttle Bus ay libre para sa lahat. Bumili tayo ng kape sa Batcha Coffee. Nakakahalaga ito ng 45 Singapore dollars and 87 cents. 203 Singapore dollars ang kabuuang binayaran natin sa Jetstar Asia papuntang Pilipinas. Kasama na dito ang Flex Plus Bundle na nagkakahalaga ng 70 Singapore dollars. Kasama na dito ang seat selection, in-flight meal at additional 20 kg na checked baggage. Pagkalabas ng airport, nag-grab tayo papuntang Alabang. Nagkakahalaga ito ng 494 pesos. Ito ang naging summary ng ginastos natin noong day 4. Ang kabuuan ay inabot ng 18,202 pesos o 364 Singapore dollars and 4 cents. Sa buong 4 na araw sa Singapore, ang kabuuang nagastos natin ay 54,222 pesos and 90 cents o 1,084 Singapore dollars and 45 cents. Ito ang traveler tier. Dito natin malalaman kung saan babagsak ang Lion City Chronicles.
Ang shoestring ay ang mga traveler na mas prefer ang hostel, street food, maglakad at mag-commute tulad ng bus. Kapag sa value seeker, ito ang mga traveler na prefer ang budget hotel o hostel na may privacy tulad ng sariling comfort room. Sila din ang pwede sa street foods o mumurahing restaurant tulad ng karinderya o fast food. Mas prefer nila ang commute kaysa sa maglakad. Ang flashpacker naman, mahilig sila sa 3 to 4 stars boutique hotel o apartment. Mahilig kumain sa kilalang restaurants at bar. Mas prefer nila sumakay sa ride-hailing apps tulad ng Grab o Uber. At ng high-end, mas prefer nila magstay sa 5-star hotel o resort, mamahaling villas at iconic heritage hotel. Mahilig sila sa fine dining o Michelin star na restaurant. Gumagamit ng private drivers o private tours. Kung ipagkumpara natin ang season na ito, pagdating sa accommodation, tayo ay shoestring. Kung sa pagkain naman, babagsak tayo sa mid-range. Dahil sa Tunglok Seafood at Johnny's Wong, ito ay high-end habang ang Michelin Beef Gourmand na Hawker Place ay papasok sa budget. Pagdating sa biyahe, babagsak tayo sa value seeker. Dahil commute at lakad lang karamihan ng ginagawa natin. At pagdating sa activities, babagsak tayo sa flashpacker dahil hindi tayo nagtutur, karamihan ay paid entries. Ang Lion City Chronicles ay may consider natin na isang flashpacker. Worth it ba? Para sa akin, oo. Pwede mo ba ito mapababa? Definitely yes. Kung kakain ka sa mga hawker at iiwas sa mga luxury. Kaya mo makatipid halos 20,000 pesos. At bababa pa ito ng 10,000 pesos kapag ka nakahanap ka ng airline na may deal o sale. Pero para sa mga memories na nabuo ko, bawat sentimo ay sulit. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo muli sa susunod na excursion.